أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa ating palatuntunang talakayang pangkalusugan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and member din po ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. So ngayong araw po tatalakayin to. Ito po ang ating programang talakayang pangkalusugan kung saan tatalakayin, pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman po sa kalusugan. So live po tayo sa Facebook sa pamamagitan po ng Bangsamoro Media Productions. So gaya po ng ating nakasanayan, tunghayan po natin, tingnan po natin yung ating updates pagdating po sa polio, no? So alam po natin, pero bago ang lahat, gusto nating ipaalam po sa lahat na meron po tayong pinapatayo, no? Meron tayong pinapatayo na COVID temporary monitoring or isolation facility po dyan po sa bayan ng Parang. So mamaya po, pag-uusapan po natin, no, yung mga agam-agam kasi po nung papatayo po yan, marami pong nagtanong, maraming nagkaroon ng agam-agam, maraming nangamba patungkol po sa naturang move ng ating BARM. So gusto ko lang pong bigyang linaw, no, yung mga issue po sa naturang pasilidad. So unang-una, gusto po nating i-update, no, yung ating mga kababayan patungkol po sa ano na ba ang sitwasyon ng COVID-19 sa mundo, sa Pilipinas at maging dito sa ating sa rehiyon sa BARM. Okay. So sa mundo po meron na po tayong nakapagtala na po tayo as of July 16, 2020. So kung nakikita po natin, meron tayong 13,512,693 na mga cases sa buong mundo. Positive po yan lahat. So 13 million or 13.5 million na po ang tinamaan ng COVID sa buong mundo. Mula rito, merong 583,359 na namatay. Then, dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong 61,266 confirmed cases. So, 61,000 na po yung dami ng mga tinamaan po ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Meron pong namatay na 1,643 at yung recovered po ay 21,440. Ibig sabihin, marami po ang nakasurvive sa sakit na COVID. So kung titingnan natin yung mga porsyento, nasa 3% case fatality rate po ang Pilipinas. Ang ibig sabihin po nito, sa lahat po ng cases, 3% po ang namamatay mula rito. Okay. So tingnan naman natin yung ating sitwasyon pagdating po sa BARM, no? So meron po tayong nakapagtala po tayo ng 379 confirmed cases. 6 na deaths, no? 120 recovered and 253 active cases. So, ibig sabihin, 379 po ang confirmed na cases po sa ating rehiyon. Okay. So, kung titingnan natin yung breakdown sa per province, no? So, kung nakikita po natin sa ating chart po dito, graph po dito, ang Maguindanao ay nakapagtala ng 66 suspects, 3 probable, okay, at 32 na confirmed cases. Ang Lanao del Sur naman, merong 86 na suspects, 1 probable, at 144 po ang kanilang confirmed case. So, sa Basilan and Lamitan, meron po tayong 75 na suspects, 1 probable, at 75 na confirmed case. Sa Tawi-Tawi, meron tayong 35 suspects, 0 probable and 1 confirmed case. Sa Sulu, 96 suspects, 6 probable at 7 confirmed case. So si Bacil Island, ito po yung galing sa Malaysia. Merong 30 suspects, 0 probable at wala pong confirmed sa kanila. Alhamdulillah. So ito pong mga usapin po ng locally stranded individuals. Ito po yung mga individual na gustong umuwi po sa probinsya
na na-stranded po sa Manila or sa Cebu, no? At iba't iba pang mga areas po sa Luzon. Meron tayong 120. So out of 405 na locally stranded individuals, meron po tayong 120 confirmed case. Wala pong suspect, wala pong probable. 120 confirmed cases. So all in all, kung nakikita po natin, no? So, meron tayong 388 po na suspects po sa buong rehiyon. 11 probables, 379 po ang confirmed, no? Okay. So, pag-uusapan po natin ngayon yung patungkol po sa locally stranded individuals. Ito po yung medyo mainit na topic. Ang Bangsamoro Interagency Task Force ay nagsagawa na po ng press briefing, no? Kung saan pinaliwanag po namin kung ano po ang nangyari at ano po na po yung kalagayan ng mga locally stranded individuals. So matatandaan po na noong July 10, dumating po yung mga locally stranded individuals po. Pero ang nangyari po dito ay yung mga locally stranded individuals galing po sa Manila ay instead na ipadala po sa Zamboanga City, ito po ay doon po nila pinadala or hinatid sa Cagayan de Oro City. So, kumbaga, parang napakalayo naman po ng Cagayan de Oro City papunta po ng Zamboanga. So, ang plano, so ang BARM po natin, ang BARM government, ay kaagad-agad po na nagpadala po ng 17 buses para kunin po yung mga individual na yon at dalhin po sila sa Zamboanga. Pero ang nangyari po ay hindi po pumayag ang Zamboanga City LGU. Ano pong nangyari? So ang nangyari po ay dinala po yung, dahil wala na po tayong mapaglagyan nun, dinala po natin yon dito po sa atin sa Sultan Kudarat. So alhamdulillah kay Mayor Shamim Mastura, tinanggap niya po yung mga LSIs na yon. So, ito po ay nilagay po natin sa mga pasilidad po natin sa BARM. Merong sa Camp Darapanan, meron po sa BLMI, Bangsamoro Leadership and Management Institute. Meron po sa MPW, no? At meron din po sa Army Arc. Okay, so itong mga locally stranded individuals po na ito ay kinunan po natin ng swab. Pagdating po ay nandoon po ang Ministry of Health. Kasama po natin ang MILG at ang MSSD at ang IPHO Maguindanao. So, kami po yung, sila po yung nagresponde doon po sa pagdating po ng LSI. Kaagad na kinunan po sila ng swab, ibig sabihin na pinatest po sila at pinadala po natin yung test sa CRMC. So, ang test po ay hindi po rapid test. Yung standard test na ginagamit po natin, yun ang ginamit natin sa mga LSI na ito. Ngayon, it turned out 120 po sa kanila ang nag-positive gaya ng pinakita po natin. Ngayon, yung mga LSIs na to ay sinegregate na po, no? So yung mga positive, hiniwalay na po natin doon sa mga negative. Ngayon, may plano po na yung ibang mga, dahil po ang pasilidad po natin sa ngayon, which is ang Cotabato Sanitarium Hospital, kaya lang pong mag-accommodate ng 100 katao. Ang Maguindanao Provincial Hospital naman po ay konti lang din po yung pwedeng ma-accommodate nila doon at meron po silang existing patients doon, COVID patients. So yung mga iba po, gi-cohort na po natin or iginupo po natin at nilagay po doon sa mga facility. Ngayon, yung ibang mga pasyente po natin, we are planning po to prepare na po natin, no? Yung mga bahay po doon sa isang abandoned po na mga bahay, no? Doon po sa may parang or hindi po yun na-turn over, no? So, yung mga bahay na yon, meron pong mga 1,000 houses po yun. This is a housing project po na hindi po na-turn over talaga at hindi po na-turn over sa PNP. At ito po ay wala pong nakatira. So, ang ginawa po ng BARM government ay
Yun po ay nilagyan po ng elektrisidad, nilagyan po ng tubig at ini-prepare po yung mga toilet facilities. So, it can house as many as 5,000 individuals. At dahil po dito nagkaroon po yung mga mamamayan sa nasabing lugar ng agam-agam. Bakit nilalagay yan dito? Baka mahawa kami. So, tayo po ay magpapaliwanag. So, yung mga locally stranded individuals po, ito po ay pagdating po dito sa atin, ay tinitest po yan sila. So, ibig sabihin, kinukunan natin ng sample. Titingnan kung sino po ang magpapositive. Ngayon, lahat po ng mga magpapositive ay dadalhin po natin sa mga existing facilities. Okay? So, ang ibig sabihin po, pagdating po doon sa area, swab, kung sino po ang magpapositive, kukunin po natin yon at ililipat po sa ating mga existing facilities. Ano po yon? Cotabato Sanitarium Hospital, pwede rin po sa Maguindanao Provincial Hospital, and soon, inshallah, nasa 50% na po, Datubla District Hospital. Okay. So, yun po yung mga COVID facilities po natin. At itong mga fasilidad na to ay so far naman po, ito po ay well-guarded. No? So, hindi po tayo magkakaroon ng agam-agam dito. Yung mga locally stranded individuals na i-house po natin doon sa mga kabahayan naman po na abandon po or hindi po na i-turn over, ito naman po ay babantayan ng maigi at sisiguraduhin po na hindi po makakalabas. No? So, katuwang po natin dito yung ating PNP, so yung Philippine National Police ng Sultan Kudarat at ng areas po natin sa Parang. No? So, katuwang po natin ang PNP sa pag-secure po nitong mga pasilidad po natin. So, inshallah, yung mga LSIs ay yun nga po, nananatiling LSIs. Lahat naman po nung nag-positive dito, 120 of them, lahat naman po ay asymptomatic. Wala naman pong nag-develop ng sintomas mula po sa kanila. Okay, so sila naman po, ano pong mangyayari sa kanila? Iko-kompleto lang po nila yung kanilang 14 days quarantine. So, nasa 9th day na po sila, kulang na lang po ng 6 araw or 5 araw. So, 9th day. So, simula 10, ay hindi, 7th day pala, 7th day. So, nasa 7th day na po sila, mula nung 10, 11, 12, 13, 14, 15, at 16, 17. So, nasa pang-8 araw ngayong araw, nakatapos na po nila. So, konti na lang, ilang araw na lang po, no? So, that's 6 days na lang po. Pwede na po natin silang i-transport or pabalikin po sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi kapag sila po ay hindi nakadevelop ng sintomas. So, kapag nanatiling asymptomatic po silang lahat, that's the time na pwede na po natin silang pasakayin. Okay, so tinatapos na lang po natin yung kanilang quarantine at inshallah, pwede na po silang umuwi. Okay, so yun po yung ang update po natin pagdating po sa COVID-19. So pangalawang update po natin, gaya ng sinabi natin, meron po tayong pinapatayo na COVID facility dyan po sa bayan na Datubla Sinswat District Hospital. So, yung hospital na yon, dyan po natin pinapatayo yung facility at pwede po silang mag-admit ng 100 persons, up to 100 persons na COVID positive, na mga asymptomatic at yaong may mga mild na sintomas lamang. Okay? So, nasa 50% na po yung naturang pasilidad at malaking pasalamat po natin, no? Malaking pasasalamat po natin sa BARM government dahil po sa maagarang pagtugon ng request po natin na magkaroon ng mga facilities kontra COVID-19. Okay, so hindi lang po ito ipapatayo sa Maguindanao. Ito po ay ipapatayo rin sa Lanao del Sur, sa probinsya ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So ito pong proyekto na ito ay proyekto ng BARM government. Ito po ay course through the Ministry of Public Works. Okay, sa pamumuno po ni
Minister Edward Guerra. Okay. Then, ang update po natin, sunod, magkakaroon po ng polio campaign. So, ito po yung tatalakayin natin ngayong araw, yung patungkol po sa polio. Meron po tayong polio special immunization activity. Ibig sabihin, special na pagbabakuna para po sa polio. Gagawin po yan this coming Mondays. No? So, darating na Lunes na po yan, next week. Ito po ay magtatagal hanggang August 2, inshallah, or pwede pa pong ma-extend, depende po sa sitwasyon. So, simula July 20 hanggang August 2 po yung ating polio campaign. So, matatanda ang nagkaroon po tayo ng polio outbreak last year, no? So, nagkaroon po tayo ng mga sunod-sunod na pagbabakuna. Ito po na ang panghuli. So, this is the final na pagbabakuna po dito po sa ating lugar. So, this is Mindanao-wide. Hindi lang po ito BARM, kundi buong Mindanao. So, ang objective po natin, ang layunin po natin, para tuluyan na pong ma-eradicate ang polio dito sa atin, sa Pilipinas. Ibig sabihin, tuluyan ng mapuksa. Okay, dati po ay na-declare po na ang Pilipinas ay polio-free. Ibig sabihin, wala pong polio. Gusto natin na ibalik po yung pagiging polio-free ng ating bansa. Okay. So, pag-uusapan po natin ngayon, bakit ba kailangan nating magbakuna? Puin itong tinatawag. Nga ba ang sakit na polio? Ito pong polio ay shortcut po yan ng poliomyelitis. No? So, ito po ay nakapipinsala. Nakakaparalisa, no? Nakakapipinsalang sakit at pwede po siyang makamatay, no? So nakamamatay po siya na disease or sakit. Ito po ay kumakalat po sa pamamagitan po ng oral to fecal oral route. Ibig sabihin simula po sa pagdudumi sa dumi ng tao. At ito po ay mapupunta sa environment at kung yung dumi ay mapunta sa mga bagay-bagay, sa ilog for example, sa mga gulay at hindi po nahugasan ng mabuti or nainom po yung tubig na merong poliovirus, no? Pwede pong maihawa yon or pwedeng mahawa yung tao. Okay. So, ito po ay pumapasok po sa spinal cord, no? So, pwede po siyang ma-infect yung spinal cord. At pag tinamaan po yung spinal cord, yun po ang reason kung bakit maparalisa po yung tao. At kung tinamaan po doon is yung ugat po na nagsusupply doon sa baga. No? So kapag tinamaan yung ugat, nerve, na nagsusupply ng breathing, paghinga. Pag yun po ay naparalyze, hindi na po makakahinga yung bata, pwede po siyang mamatay. Okay. So, unang-una, tingnan natin kung paano ba ito natatransmit. Paano ba ito naihahawa, no? So, pag yung tao ay nahawa po ng poliovirus, yung virus na yon ay pwede po siyang manatili sa lalamunan ng tao, no? At pwede rin po siyang dumami doon at pag nalunok at pwede pong manatili ito at dumami doon po sa ating mga intestines or bituka, no? Okay. So yung poliovirus, ito po ay ang hinahawa lamang niya ay mga tao lamang po. So ito po ay naihahawa, naisasalin sa ibang tao sa pamamagitan ng dalawa. Unang-una, gaya po ng sinabi natin kanina, yung fecal oral route. For example, dahil nandoon na sa intestine, nandoon na sa bituka yung virus, pag dumumi po yung tao, hindi po, for example, dumumi siya, hindi siya dumumi sa kubeta. Doon po siya dumumi, for example, sa ilog. No? So, yung dumi niya po ay nagtataglay ng milyon-milyong virus. So, ang daming virus po doon sa kanyang dumi, no? So, ito po ay kakalat doon po sa ilog. Okay. So, for example, si farmer, may isang farmer na doon po sa unahan, no? Kung ilog na yon,
kumuha siya ng tubig upang idilig doon sa kanyang mga gulay, mapupunta naman po yung virus doon po sa gulay. At pagka-harvest po ng gulay, hindi po niluto, for example, or kahit niluto, hindi po niluto ng mabuti. Yung virus na yon mananatiling viable, ibig sabihin buhay pa rin yung virus, at pag kinain ng bata yung gulay na yon, siya ay magkakaroon ng polio. Okay. So mapupunta po sa kanya yung virus. So pagkain po niya, ganun din po, dadami po sa kanyang bituka at mapupunta po sa kanyang spinal cord. Aatakihin ngayon ng virus yung kanyang spinal cord or yung ugat po dito sa likod. Okay. So pag tinamaan po yung spinal cord, pwede pong maparalyze yung bata. Okay. Mamaya, pag-uusapan natin ano yung mga sintomas nito. So yun po yung una, no? So yung fecal oral route or magkukuha sa dumi ng tao. Pangalawa, ay pwede rin po, for example, bumahing yung taong merong virus, no? So, pagbahing, pwede rin po maisalin sa pamamagitan ng droplet infection. So, ibig sabihin, pwedeng sa pagbahing or sa pag-ubo, yung laway po na natatalsik, yung mga malalaki, nahuhulog, yung mga maliliit, pwede po yung mag-travel. No? Medyo malayo po ang abutin yan. Usually 1 meter, no? For example. At pag nalanghap ng tao na walang polio, yung droplet na yon, no? Na itinapon ng taong may polio or may virus na dala-dala. So, pwede rin niya pong mahawa yung tao. Pero yung ganitong klase po, yung pangalawang nabanggit po natin, ito ay hindi gaanong common. No? So, hindi usual na paraan. Okay. So, yung polio virus po, pag once na pumasok na po yan sa katawan ng bata, for example, pwede po siyang manatili doon sa loob ng ilang linggo. No? So, ibig sabihin, kahit na wala na po siyang simptomas, pwede pa rin siyang makahawa sa ibang tao. So, ano ba yung sintomas nung polio? No? So, unang-una, sa simula, usually, ang simula po niyan, pwede po magkaroon ng sore throat yung bata, pwede pong lagnatin, tapos pwede pong magsuka, pwede rin pong makadevelop siya ng panghihina ng katawan, no? Pananamlay, pananakit ng ulo at pananakit ng tiyan. So usually lagnat, no? So ulitin po natin, pwede siyang magkaroon ng lagnat, pananakit ng lalamunan, sore throat, pwede pong manghina, tapos pwede po siyang nasusuka, pwede pong sumakit ang tiyan at pwede sumakit ang ulo. Yun po yung usual na sintomas ng polio. At tatagal ito usually ng 2 hanggang 5 araw. After nun, yung iba po, pwede pong makadevelop ng pagkaparalisa. Yun po yung iniiwasan or nakakatakot po na sintomas nitong polio. After ng 5 days, after ng 2 to 5 days, pwede siyang makadevelop ng pagkaparalisa. So, malulumpo po yung bata. No? Pwedeng maparalyze yung kanyang kamay. Pwedeng may pasyente po tayong nag-develop po dito sa atin sa Maguindanao na paralyze po yung kanyang mukha at yung kanyang kamay. Yung iba naman po, napaparalyze yung kanilang paa kung kaya't nalulumpo po sila. Okay. Ang delikado po na epekto nitong polio ay pag tinamaan po yung ugat, yung nerve po na konektado po sa baga. At pag yon ang tinamaan, hindi po makakahinga yung bata. Maari po niyang kamatay. Yung iba naman po, hindi po nagde-develop ng pagkaparalisa, pero nagkakaroon po sila ng paresthesia. So, ang ibig sabihin po nun, hindi sila meron po silang nararamdaman na parang tinutusok po ng karayom yung kanilang mga paa or kumbaga minsan na nakakaramdam sila ng parang mainit doon po sa kanilang paa. Pero usually, ang nararamdaman po is para pong tinutusok ng maliliit na karayom, no? So, yung kanilang paa. So, yun po yung delikado na lagay ng polio. So, hindi ibig sabihin na nagka-polio na yung bata nung maliit pa siya,
talagang nawala na yon, no? Pwede po siyang makadevelop ng tinatawag natin na post-polio syndrome 15 to 40 years later. Ibig sabihin, nung pag tinamaan ng polio nung maliit pa, paglaki, pagdating ng 15 years after nung tinamaan siya, or hanggang 40 years after nung tinamaan siya, pwede siyang makadevelop ulit ng pangalawang kung saan aatakihin or tatamaan na naman siya ng epekto ng polio na yon. 15 to 40 years. Okay? Okay na siya. Siyang magka-develop ulit ng pangalawang syndrome 15 to 40 years later. So, paano po ito maiiwasan? Simple lamang po ang ginagawa natin, no? So, dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong bakuna OPV, no? Oral polio vaccine. So, lahat po ng mga magulang, hinikayat po natin, pabakunahan po natin yung ating mga anak ng para or kontra polio. Madali lamang po dahil hindi naman po ito injection. Ito naman po ay patak po sa bibig. 2 patak po sa bawat bata, no? So, usually, 3 beses po natin binibigay. So, pumunta po kayo sa ating mga health center para mabakunahan po natin yung ating mga anak laban sa mapinsala or mapanganib na sakit na ito. Okay. So, after po ng oral polio, saka po natin binibigay ng IPV or yung ini-injection na po na polio vaccine. Okay, so paalala po, sa darating po na Hulyo, July 20, sa darating po na Lunes hanggang August 2. So, this coming Monday na po yon. Darating po na Lunes hanggang August 2, meron po tayong special na pagbabakuna laban sa polio. So, may mga nagtatanong, Dok, napatakan na po yung anak ko. Pwede, kahit ilang beses po yan, wala pong overdosage dito sa polio vaccination sa pagpapatak po lamang. Kasi yung ibang mga bata po, tumatanggap po ng hanggang 10, wala pong problema doon. So, itong oral polio vaccine ay safe. Okay? Ito po ay halal. So, may mga agam-agam po kasi yung ibang mga magulang. Ito ba ay halal? Meron na po tayong fatwa na inisyu po ng ating Darul Ifta. At sinabi nila na ang pagbabakuna ng especially itong oral polio vaccine, ang pagbabakuna ay halal po. Wala po itong ingredients na galing po sa baboy or kahit saan po ng mga haram na ingredients. Wala pong ganon. At ito po ay safe, no? At ito po ay makakasagip sa buhay ng inyong mga anak, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay, so muli, kami po ay nananawagan sa lahat po ng mga magulang. Pabakunahan po natin ang ating mga anak. Dito po sa atin, sa Maguindanao, ang target po natin is 5 years old and below. So less than 5 years old. Doon po sa ibang areas, like for example, doon sa Basilan, ibang type naman or ibang type po yung or strain yung tumama po sa kanila. May mga targets po tayo sa ibang areas na less than 10 years old. Okay? So, dito po sa atin sa Maguindanao and Lanao, less than 5 years old. Sa ibang areas, meron po tayong target na less than 10 years old. Okay, so, pag kumatok, pumunta po yung ating mga health workers, kahit na po may COVID-19, sinusuong po nila or susuungin po nila yung ating mga kabahayan, no? Para po magbakuna. So, dyan po natin nakikita na kahit na medyo peligro yung sitwasyon natin ngayon, hindi po yan tinitingnan ng ating mga health workers para po kapag makapagbigay ng serbisyo na nararapat para po sa inyong mga anak. So, kami po nanawagan simula July 20, next Monday, hanggang August 2 ay magkakaroon po tayo ng patak, sabayang patak kontra polio. So, pabakunahan po natin ang. So, muli, ito po ang inyong lingkod, si Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health
at member din po ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Pansamantala pong nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na Biyernes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.